desiring for more like you. I give you my heart today. I give you my spirit. I surrender my will, dear Lord, to you. Everything I have, oh Lord, all that I possess, Lord God, is yours. I want to decrease, that you may increase. I give you my heart, Santa. I give you my heart today. I give you my spirit. I surrender my will, dear Lord, to you. In everything I have, oh Lord, all that I possess, Lord God, is yours. I want to decrease, that you may increase. I want to decrease. I want to decrease, that you may increase. I want to decrease, that you may increase. Amen. Hallelujah. Makita tayo sa isang awitin, mga kapatid. Teach me, Lord, to wait. Hallelujah. Amen. All that I am, all that I have, I lay it down before you, oh Lord. All my regrets and all my acclaim, the joy and the pain, are making them yours. Lord, I offer my life, and Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Second verse. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hope and all my plans, my heart and my hand are lifted. Na gusto magpuri sa inyo, Panginoon. Gusto namin i-dedicate ang aming lakas, Lord, na papurihan ka. Gawin, Lord, ang lahat sa buhay namin, Panginoon, na maging patotoo na buhay ang Kristong sinasamba namin, Panginoon. Bagamat may mga technical difficulties kami ngayong nararanasan, Panginoon, through church renovation, Panginoon. Lord, kayo po ang Alas, indeed, my Savior, and in my soul died. Would he devote that sacred head for such a word as I? At the cross, oh,
cross, and at the cross, where I first saw the light, and the burdens of my heart rose away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. While mine the sun in darkness hide, and shout His glorious name. When Christ the mighty Maker died, for man the Scriptures say. At the cross, and at the cross, where I first saw the light, and the burdens of my heart rose away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. When the road, oh when the road, oh when the road is called up yonder, when the road is called up yonder. Magandang araw po mga kapatid. Ito po yung kapatid na si Brother June. Minsan pa na binabati ko po kayo. Una-una sa lahat sa pangalan ng Panginoon, na ito po, na dahil sa sitwasyon natin po ngayon, na meron bang mga lockdown, meron pang mga restriction, kaya minalog ng ating pastor na mag-record po tayo ng ng isang bilang sharing na lang po para sa kalalago at kalalakas ng bawat isa. Ito po muli po, binabati ko po kayo ng magandang araw dyan. Actually po, dito po kami ngayon sa Korea at maglo-loading, pero sa biyaya po ng Panginoon ay ito po, yung kapatid, okay pa rin. So maraming salamat po, una-una sa lahat sa Panginoon, sa dinagdag ng Panginoon sa ating buhay, at sa pribilehiyong ito na minsan pa ulit makapag-share sa inyo bilang inyong kapatid. Ulit ko po na sharing lang po ito. hindi po isang mangangaral yung kapatid. Pangalawa po, inasalamatan ko na si ating pastor na binigyan ng pagkakataon na ganito, at sa biyaya po ng Panginoon sa mga teknolojing ganito, nagagawa po natin ma-share ang biyaya ng Panginoon sa bawat isa. May mga internet, may mga recording na ganito. Maraming salamat sa Panginoon, at hindi na po magtatagal mga kapatid na dadako po tayo sa ating pagsalusaluhan sa araw na ito. Actually ito po dapat yung nakaraan, kaya nabitin nga po dahil po sa connection lagi na napuputol. Kaya minabuti na mag-record na lang po tayo. So mga kapatid, bago tayo magsimula, samahan niyo po akong manalangin at itaas natin sa Panginoon natin mga pangailangan sa araw na ito. Higit sa lahat na makita natin ang ating sitwasyon, dahil yun ang naman pinaka-purpose natin dito sa mundo, yung malaman natin at makilala natin kung sino tayo, dahil sa pamagitan nun dating tayo sa ating fullness, dahil ang goal natin. Kasi napaka-importante makita natin yung posisyon natin. Samahan niyo manalangin mga kapatid. Father God, Lord, maraming salamat Ama sa dinadag mo, Lord God, sa buhay namin. Bagamat Panginoon ang mundo, Ama, Lord God, ay nagugulo Panginoon, sa mga virus, Panginoon, nagkalat, Panginoon, na patuloy, Lord God, at tunay sinabi na yung propeta, Panginoon, wala silang magagawa, Panginoon. At ang virus ay mananatili, Panginoon, sapagkat, Panginoon, Lord God, alam namin, Lord, sa pamagitan ng salita, Panginoon, Lord God, na lalapit na ang panahon. At ang tao, Lord God, ay naguguluhan na sila, Panginoon, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat may pangako ka sa iyong salita na minsan sinabi mo, Lord God, na binibigay mong kapayapaan mo sa amin, na ang kapayapaan na hindi kaya ibigay ng sanlibutan ito. Maraming salamat, Father God, Lord, sa iyong salita kami na mahawak, Panginoon. Sa iyong salita kami naniniwala at nananampalataya, Panginoon, Lord God, na hindi mo kami papabayaan, Panginoon. At ito'y bahagi, Panginoon, Lord God, ng mundong ito, Panginoon God,
na kailangan matipon, Panginoon, yung mga anak. At kami makompleto, Lord God, at sabay-sabay namin iwanan ang mundong ito, Panginoon, sapagkat ito'y patutungo, Lord God, ayon sa iyong sinalita, Panginoon. Maraming salamat, Ama, Lord God, sa binigay mo, Panginoon, Lord God, na way, Panginoon, upang kami, Panginoon, Lord God, ay magkaroon, Lord God, ng access, Panginoon, Lord, sa biyaya, Lord God, na buhay na walang hanggan na pinagkaloob mo. Maraming salamat, Panginoon, Lord God. At samahan mo kami, Panginoon, Lord God, sa aming pag-aaral ng salita, Panginoon, Lord God. At ikaw mapuri mataas, Lord, sa aming kalagatnaan. We thank you, Father God, in Jesus Christ's name. Amen. Amen. So mga kapatid, samahan niyo ako, Panginoon, mga kapatid, na bumasa, Panginoon, sa salita ng Panginoon. At nais ko, Panginoon, mga kapatid, na buklatin natin ang ating Bible at bumasa tayo sa Romans chapter 6 verse 5. Dito sa Romans chapter 6 verse 5, babasahin ko lang din sa inyo kasi dito actually nasa computer ko na lang din. So sabi dito Romans chapter 6 verse 5, for if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection. So mga kapatid, na makikita natin dito na minsan naisipin ng tao no, kailangan ba mamatay, nakapako sa cross, kasi sabi likeness of his death di ba? So kaya kung titingnan natin si Brother Paul, sa sobrang mataas ang revelation ni Brother Paul. So si Brother Paul, nakapagsalita siya ng mga bagay na hindi makuha ng mga tao, normal na tao, kasi lalo na pag mga tao, mga karnal, hindi mga spiritual. Kaya nga kailangan ng isang propeta na makakita ng salita ng Panginoon at ito maghimay. Kaya makikita natin, mga kapatid, kung paano sa makita ng mensaheng ito, nire-reveal ng Panginoon kung ano yung ibig niya sabihin sa kanyang mga salita. So makita natin, mga kapatid, ano ba yung likeness of his death, di ba? Kasi ito actually binigyan ko to ng pamagat na Christ-like character. Di ba? Tulad nung sinabi natin nakaraan na babasahin ko ulit sa inyo, mga kapatid. Yung naputol kasi dati, babasahin ko ulit sa inyo na yung sinabi ni Brother Van na tungkol dun sa character. Ano ba yung character natin, di ba? Ano ba yung madadala natin? Kasi wala naman tayong madadala Kahit anong dami ng pera mo sa mundong ito, anong narating mo, anong position mo, o ibig sabihin ba kung ano yung estado mo sa buhay. Hindi ganun, mga kapatid. Kasi yung estado sa buhay ito, wala. Alam niyo, mga kapatid, habang tumatagal ang panahon, habang nagkakaedad na ako, habang nakikita ko na yung ganito sitwasyon ko, parang ganito pa nagkakaedad, dumating sa punto, pinasalamatan ko ang Panginoon. Alam mo ang pagsabi ko? Sabi ko, Lord, salamat ng tao na mamatay. O, diba? Sabi, bakit sabi mo, Lord, salamat ng tao na mamatay sa laman. Actually. Kasi, kaya ko nasabi yung mga kapatid. Siyempre, sa edad kong ito, sa dami ko nakakita, sa dami ko nakasama, at nakita ko rin sarili ko, na ang tao pala, kung di siya mamamatay sa ganyang ugali niya, sa sama ng ugali ng tao, sa attitude ng tao, sa mga pinagagawa ng tao sa mundo, kumusta na kaya ang mundo kung walang kamatayan ng tao? Di ba, mga kapatid? So napaka-importante. Kaya pala, nung sinabi ng Panginoon, the day you eat, you shall die. Bakit? Kasi merong nawala doon. May nawala doon saan? Doon sa Garden of Eden. May nawala doon. May sabihin ko sa inyo, mga kapatid, ko ano yung nawala doon. Imay-imay natin para at least makita natin at maunawaan natin kung ano yung ibig kong sabihin, mga kapatid. Kasi dito rin tayo dadating sa binasa natin ng scripture na sinabi sa Romans, na sabi ni Brother Paul, for if we have planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection. So hindi ko sinasabi na
mamatay tayo na pareho nakapako sa cross sa Panginoon. Hindi ganon. Hindi ko sasabi na lahat tayo buhatin natin yung cross, tapos palupaluin tayo at tayo ay anong tao at pukpukin din at ipako sa cross. Hindi ganon, mga kapatid. So meron siyang, mamaya sabihin ko sa inyo yung para at least makita natin, ha. So mga kapatid, babasahin ko sa inyo itong quote ni Mother Branham, yung nakaraang binasa ko, ulitin ko sa Laodicean Church Age. Sabi nito kung saan sinabi ni Brother Branham dito sa Laodicean Church Age book chapter 9 sa 351-3. Sabi niya dito, babayin ko ng buo yung quote, you had better come before it's too late, saith the Lord, and buy of me gold tried in fire, and then you will be truly rich. Are we getting it? Listen to me. Sabi ni Brother Branham, naked physically we came into the world, but naked spiritually we will not live it. Ulitin ko, nakahubad tayong dumating bilang physical sa mundong ito, pero sabi niya hindi tayo nakahubad spiritually, naaalis dito. Oh no, sabi niya, alis tayo spiritual na hindi tayo nakahubad. We are going to take something with us. Hindi tayo dadalhin, sabi niya. What that something is all we can take with us, nothing less and nothing more. So we had better be real careful now. See, that we take something that will make us right before God. So then, what will take with us? May tanong niya, di ba? May tanong niya, di ba? Sabi ba, diba? Siya sinagot niya, we will take our character, brother. So, yung character natin. Sabi niya, now, brother, that is what we will take with us. Now, what kind of character will you take with you? Will it be like his whose character was molded by suffering in the fiery furnace of affliction? Now, brothers and sisters, nakita nyo, sabi ng prophet, hubad tayong dumating sa mundong ito physically, pero aalis tayo dito spiritually na hindi ganun, na hindi hubad. Meron tayong dadalhin. Bakit? Kasi naalala nyo, mga kapatid, yun sinabi ng Panginoon sa Laodicea, sa Revelation, sabi niya, di ba, buy of me, sabi niya, gold tried in fire, na maging truly rich, sabi niya, at yung kahubaran mo ay hindi makita. Sabi ng Panginoon, buy of me raiment, di ba? Kasi mga kapatid, kailangan, kasi ano ba nangyari sa Garden of Eden? Ang tao nung nagkasala, brothers and sisters, hubad sila physically. Pero ano nangyari doon sa Garden of Eden nung kumain sila ng bunga ng Tree of Knowledge of Good and Evil? Nalaman nila na hubad sila. Nagkaroon sila bakit? Sapagkat yung kahubaran nila, mga kapatid, yung may nawala eh. Ang nawala yung alam natin na yung kasama pumasok sa isipan ng tao. Kaya kailangan mandamitan tayo. At anong damit na yun? Yun ang Christ-like. Sabi nga, Christ-like character. Yung obedience. Ang mga kapatid, isa-isahin ko na, para at least dahan-dahan makita rin natin. So, ulitin ko. Ano ba yung sinasabi ni Paul na likeness of his death? Now, mga kapatid, kung titingnan natin babalik tayo sa Genesis, ang sabi doon? Sabi ng Panginoon. Sa Genesis 1:26, sabi niya, and God said, let us make man in our image. Genesis 1, chapter 1, verse 26, sabi niya, God said, let us make man our image, after our likeness, and let them have dominion of the fish of the sea. So, marami yan, mga kapatid, mga sisters. So, hindi ko na babasahin todo yung verse na yun. So, ibig sabihin, makikita natin, nabanggit ng Panginoon dalawa. Ano yun? Sabi niya, in our image, in our likeness. So, ano ba yung ibig sabihin ng likeness? Kapatid, likeness is a quality. Ito yan, ito eh. Ibig sabihin ito yung quality, similitude.
So, ibig sabihin na, kailangan maging kamukha mo si Kristo. Yung mukha niya na gano'n. Hindi gano'n. So, ibig sabihin, meron siyang quality. Kaya nga tayo, di ba, mag-apat din tayo sa spiritual. Pero iba-iba yung itsura natin. Pero hindi ibig sabihin na, kailangan maging kamukha tayo. Brothers, sisters, likeness, it means the quality. Yung quality ng quality ng buhay natin, character. Ano bang meron sa atin, mga brothers, sisters? So, bakit ko tinadala kayo dito, mga kapatid? Kasi bakit? Meron, yung nangyari sa Garden of Eden, naalala nyo? Ano yung in-offer ni Satanas kay Eve? Sabi niya, hindi, pag kumain ka niyan, sabi niya, pag kumain kayo niyan, kasi maging para kayong Diyos. In-offer niya ang isang bagay na nandun na sa tao. Kaya ano bang Diyos ang sinasabi niya? Kasi tulad niya, sinabi sa atin ng mensahe ito, na mayroong God of this world. Anong God of this world? Yung present world. Diba? Ang devil. Siya, kaya nga sinabi ni Brother Branham na yung God of this world is Satan. Pagkat si Satan ang karubihan ng mundo ngayon ang ibabaw, brothers and sisters. Kaya ko na pasalamatan ng Panginoon. Sabi ko, Lord, maraming salamat ang tao na mamatay. Kasi kung ang tao hindi namamatay sa sitwasyon natin ngayon, brothers and sisters, malala. Baka kaliwat kanan, hindi mo alam ano nangyayari. Kasi bakit? Ang tao, masahol pa sa hayop. Di ba? Alam natin yan. At sinabi ni Brother Branham yan, na ang tao, masahol pa sa hayop. Pirarabis niya ang isang, natapon niya ang bata, pirarabis niya ang isang ina. Bakit? Kasi ganun yung nature. Yung nature ni Satan na inimpart niya sa tao. Nung ang tao nalaglag sa kasalanan doon sa Garden of Eden. Kasi meron 2 puno, alam natin yan, tinuro sa atin ang mensahe ito, na ang 2 puno na yun, yung tree of life at tree of knowledge of good and evil. Kaya minsan maraming tao na naliligaw. Yan maraming tao na sabi nila ito, may nagsasabi na ito ay literal na puno, may nagsasabi na ito ay puno na na brothers and sisters, hindi. Kasi tinuro natin ang mensahe ko ito, ano yung puno na yun. At alam natin, kung titingnan natin, brothers and sisters, kung bubuksan lang ng Panginoon ang ating kaisipan, makikita natin lahat kung ano yung klaseng puno yun. Kaya kung titingnan natin, totoo sabi ng Biblia, katubihin ka sa Panginoon, wala ka makita ang kagandahan sa Kanya. There's no beauty in Him. Hindi ka, bakit ganun? Hindi ka, kumbaga sa wala ka makita ang kagandahan. Hindi siya yung napakaganda ba? Kasi ang tree of life, kung papansin natin, brothers and sisters, yung tree of life, is napaka-simple. It's just, life. Means, life, buhay. So, yung isa naman, tree of knowledge of good and evil. Kaya makita natin, brothers and sisters, marami sa panahon natin ngayon nangangaral. Marami sa panahon natin mga galing. Bakit? Because this is the tree of knowledge of good and evil. And sinabi ng Biblia, sabi ng Bible, there is no good but God. So, itong tree of life na ito, there no God. Alam nila ang Diyos. At alam nila ang demonyo. Kaya nga, the tree of knowledge of good and evil. And napapansin nyo, brothers and sisters, they know God and they know, ito masama, ito mabuti. Pero brothers and sisters, hindi yun ang kailangan natin. Ang kailangan natin yung life, yung buhay. Bakit, brothers and sisters? Kasi ito, sa pamamagitan ng buhay na ito, dito lalabas mag-aaroon ng bunga. Kaya pala sinabi ng Panginoon, pakinggan nyo sila, pero huwag nyo gayahin ginagawa nila. No, brothers and sisters, bakit? Kasi marami nangangaral sa pulpit ngayon, alam natin yan. Lahat na lang na nagbasa ng mensahe ito, gusto lahat tumakbo, mangaral. Lahat na lang na minsan ginagawa na nila itong ginagawa na nila itong hanap buhay, actually. Totoo yan. Yan ang totoo, brothers and sisters. Maraming tumatayo sa pulpit ngayon na hindi naman tinawag. Marami ngayon na mga ngaral sa pulpit na nagko-compromise. Paano compromise, brothers and sisters? Dahil hindi nila sinasabi ang totoo.
Hindi nila sinasabi ang salita ng Diyos kasi natatakot sila na baka ito malis. At nakikita rin natin, brothers and sisters, marami ngayon nag-after mga flocks na, may mga pera, may kaya, may yaman, ito, si ganito. Marami, brothers and sisters. Bakit? Kasi nakikita natin yan. Sa panahon natin ngayon, halos wala ka na may lihim. Bakit? Grabe ng Facebook, di ba? Grabe ng internet, ang social media. Kaya mapapansin mo. Kaya minsan ako nalulungkot din. Ako nalulungkot. Kaya lang natin magagawa eh. Alam natin yan sa totoong mundong ito. Alam natin na mundong ito ay darating siya sa kanyang mahihinog siya. Anong mahihinog? Sapagkat ito yung harvest time eh. Maturing time, brothers and sisters. Nagmamature na ang lahat ng espiritu. At ang mensaheng ito, pinaliwanag sa atin ng mensaheng ito, na ang tao namamatay. Pero ang spirit hindi. Bakit? Kasi ang spirit, brothers and sisters, sa huling panahon yan, nagmamature na sila. Kaya mapapasa natin din, ito yung maturing time eh. Na yung mga espiritu doon sa Garden of Eden, andito nagmamature na. Kaya nga sabi ko lang, upon lang tayo, brothers and sisters. Tingin tayo sa Panginoon. Now, brothers and sisters, bakit ko sinabi ito? Bakit ito naging topic natin ngayon? Kasi kailangan natin makita, ma-discern ang sitwasyon natin bilang mga Kristiyano, bilang anak ng Diyos. Kasi kung hindi natin makikita ang sitwasyon natin, hindi natin makikita yung kalagayan natin, para tayong sumusuntok lang sa hangin, sabi nga ni Brother Paul. Ako, sa edad ko ng ito, marami din akong dinaanan. Marami na rin nangyari sa buhay na mag-asawa, pamilya. Andiyan mga bagay na dumarating sa amin, kaliwat kanan. Pero in the end, alam nyo, ang nakakatuwa, in the end, natututo ka. May namomold sa'yo, may namabago sa'yo, may mga bagay na nagpapatibay sa'yo sa pananampalataya para dumiretso ka at para maging matatag ka. Sapagkat hindi lahat, lagi natin tandaan, brothers and sisters, hindi lahat ay makaka-overcome. Alam natin yan sapagkat ang hindi makaka-overcome ay, alam natin yun, brothers and sisters, ang makaka-overcome mga anak ng Diyos lang. Kasi minomold tayo dito eh. Kaya minsan, huwag mo kakainisin yung kapatbahay mo. Alam mo, minsan yan, dati tutuwa, brothers and sisters eh. Yung kapitbahay mo, kapatid mo, kamag-anak mo, o brothers and sisters mo. Minsan, sabi mo, bakit kaya nangyayari itong mga bagay na ito? At paulit-ulit. Yung pala may minomold sa'yo. Di ba, brothers and sisters? May minomold sa'yo kasi may inaalis ang Panginoon sa'yo. Hindi natin, kung titignan natin ang Bible, kung titignan natin ang Scripture, brother, sister, lahat ng bagay, sabi nga sa Bible, sabi sa Scriptures, all things work together for good to them that love God. Kaya minsan isipin natin, just love the Lord. Just love the Lord. Bakit? Kasi sa pamamagitan ng verse na yun, alam natin, for good, di ba? Minsan namimiss lang natin at hindi tayo nagtitiwala sa salita ng Panginoon bakit ako mahirap, sila hindi ganun, brothers and sisters. Minsan pinahintulutan ng Panginoon yan. Bakit? Ang minumold sa iyong karakter. Kasi it's like a gold na tinatried. Kasi brothers and sisters, wala tayong madadala sa mundong ito. Wala tayong madadala pagkais natin sa mundong ito, kundi anong karakter natin. Tumanda na ako dito ngayon, brothers and sisters. Ngayon nakikita ko sarili ko rin Kaya nga sabi ko, doon ko na-realize at nasabi ko yung ganun salita. Nagpasalamat ako sa Panginoon. Ang tao na mamatay. Kasi, pinuhin mo nga naman, di ba? Kasi galing tayo sa mga bagay. Lahat tayo may kanya-kanyang pinagalingan. Pansinin yung brothers and sisters. Galing tayo sa iba-ibang pamilya. Iba-ibang ating root na pinanggalingan. Iba-ibang mga dialect. Iba-ibang mga pinanggalingan natin ng mga sabi ko ng tribe. Sapagkat may Bisaya, may Ilocano, may Pampangueño, may mga Bulakenyo, ganun. So, bakit ko sabi yun? Kasi nung dumating tayo sa mundong ito, para tayo bigla tayo natauhan na lang, di ba? So, may mga traits, may mga ugali, yung mga magulang natin, mga pinanggaling, mga ninuno natin, na dumadaloy pa sa katawan natin, sa kaisipan natin, sa katawan natin, na minsan lumalabas pa, brothers and sisters. So, ang Panginoon, mga kapatid, meron siya tinatanggal.
mga bagay na nakadikit sa atin. At nangyayari ba sa pamagitan ng sa pamagitan ng mga trials at bagay sa buhay natin. Kaya nga ang isang tao, makikilala mo siya eh. Makikilala mo talaga siya kung sino siya. Sa pag dumanating sa isang punto na napipressure siya. No, brother, sister, napaganda. Kung makita nyo lang kung paano pinakita sa akin ng Panginoon ito. Christ-like character. Bakit? Kaya nga, sabi, if we have planted together in the likeness of His death, anong death, brothers and sisters? Anong death? Yung mamatay tayo sa sarili nating will. Likeness of His death. We shall be also in the likeness of His resurrection. Sapagkat, brothers and sisters, merong will ang laman na ito. Merong will to. At yung will na yun, marami, napakadaming will ang katawang ito. Kaya nga sinabi ni Brother Paul, di ba? I die daily. I die daily. No, brothers and sisters, see? So, ganun ba? Kung nakita natin, brothers and sisters, bakit? Kasi, tingnan nyo, nung nilikha na Diyos ang tao sa Garden of Eden, He created man in His own likeness. What is the likeness of God? The quality of God. The character of Christ, brothers and sisters. Nawala yun. Kaya nga, ang mundo ngayon magulo eh. Ang mundo ngayon nagkakagulo. Bakit? Kasi nawala, brothers and sisters, nawala yun. Yung quality. Kaya ang tao, nagkanya-kanya sila. Ang tao, biruin mo ang tao. Bakit? Ito pa matindi, brothers and sisters. Diba sabi ng prophet? Ang nakatao na walay sa Diyos, God took his heart and Satan took his mind. Kaya anong ginagawa sa tao ngayon? Ini-impart ni Satan ang karakter niya sa mga tao. Yan ang fruit ng tree of good and evil. Kaya nga, kita natin ano yung mga bunga. Kaya sabi ng Panginoon, by their fruit you shall know them. By their fruit, brothers and sisters. Sapagkat, brothers and sisters, bakit? Darating tayo sa punto. Darating tayo sa punto, brothers and sisters. Kaya, hindi mo na kailangan magsalita. Hindi mo na kailangan na magsisigaw ka dyan, mag-aaral ka dyan. Hindi. Buhay mo, brothers and sisters. Makikita ng tao. Hindi yung manufacture fruit, hindi yung manufacture, kailangan gawin ko to, kailangan na, dyan mga brothers and sisters, kailangan maging mabait ako. Hindi ganun. Kusa yan, brothers and sisters. Kusa lalabas yan. At sabi ng prophet, kung mabasa natin ang scripture, mabasa natin ang mensahe ito, ano sabi ng prophet? Mas gusto ng Panginoon maging totoo ka. Kasi alam niya eh. Alam niya sa sarili mo na hindi mo kaya. Alam ng Panginoon na hindi mo kayang maging righteous. At alam din ng Panginoon na pag napit-pit ka, sisigaw ka din. Sabi nga, isa nga nag-uusap kami na asawa ko ng mga Pilipino kadalasan, lalo mga nakapag-abroad, pag nasa ibang bansa, pag islang islang na rin sila pag uwi. Pero pag nadulas, lumalabas na yung magiging Pilipino. Ano yung brothers and sisters? Kasi nature. Pasensya yan, malamig dito eh. Actually, negative na eh. So, ay mga kapatid, sa ako kayo gusto na rin, brothers and sisters. Ito. The character of Jesus Christ, our Lord Jesus Christ, is, ano sabi? Made perfect through suffering. Anong suffering? Hindi suffering ba na hindi ka nakakain? Hindi ganoon. Yung suffering ba, brothers and sisters, na babatuhin ka ng Hindi ganoon, brothers and sisters. Kasi yung character natin, brothers and sisters, ang minumol sa atin. Minsan, yun nga, may mga kapatid na tinitiis mo, di ba? So, suffering yun eh. Tinitiis mo yung ugali, tinitiis mo yung attitude. So, bakit? Minsan, may ginagawa pala ang Panginoon sa iyo. At the same time, may ginagawa sa Kanya. So, ganun pala. Minsan, isip mo, bakit kaya ganito yung attitude ng kapatid kong ito? Yung pala, brother, sister, may ginagawa ang Panginoon. Yung kasi, anong suffering ba yan? O, diba? Lagi sinasabi ni Pastor Danny, pag nakakara si Pastor, sabi niya, yung mga upapakasal niyan, diba? Maraming ring. Ring, ano ba ring? Excuse me. Tumutuloy yung akin. Ano ba ring, brother, sisters? Sabi, suffering, di ba? Kasi, brother, sisters, makikilala mo nga yung, sabi nga, tulad yung mga bago mag-asawa, makikilala mo yung asawa mo pagka
excuse me po sa bago mag-asawa, pag magkasama na kayo sa isang bubong. Bakit? Kasi yung ugali niya, tsaka yung ugali mo maglalabasan na yun. Magkikiskisan na. Doon, ano nangyayari? Pinipino na kayo. Hanggang sa maglapat kayo. So, brothers and sisters, suffering yun. Yun ang ibig sabihin suffering. Na minomold yung karakter nyo hanggang sa maglapat kayo. Same, karon ni brothers and sisters, sabi nga. Bakit? Sabi doon, babasa ko na sa scripture, brothers and sisters. Sabi doon sa James, chapter 1, verse 2, 4, sabi doon, my brethren, count it all joy when you fall in diverse temptation, knowing this, that the trying of your faith worketh patient, but let patience have made perfect, what that you may be perfect, and entire wanting nothing. Alam niyo yun? Kasi brothers and sisters, kasi yung faith natin tinatrial. Kaya ano yung mga suffering yan, yung mga diverse, mga temptation, minsan, suffering yan eh. Alam mo, suffering sa spiritual, pananampalataya natin yan, brothers and sisters. Hindi yung ibig sabihin na, mag-suffer ka kasi minsan may mga tao nagsasuffer talaga sa mali nilang mga desisyon. Pero it doesn't mean, brothers and sisters, kaya balanse kasi ang scripture eh. Mabasahin natin sa Bible, brothers and sisters. Ang scripture, may binabanggit din si Brother Paul na kung may mali ka nagawa, magsasuffer ka talaga doon. Mali na ikaw nakagawa ng isang bagay na mali, isasuffer mo. Kasi merong suffering na kumbaga inordain para sa iyo. Para sa iyo, brothers and sisters. Kaya sabi ano sabi doon sa Hebrews 5 chapter 5 verse 8, sabi doon, ito ang tinutukoy ni Brother Paul dito, ang Panginoong Jesucristo. Sabi niya, though he were son, yet learned he obedience by the things he suffered. And being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that obey him. So, ano ibig sabihin ito, brothers and sisters? Ang Panginoong Jesucristo, brothers and sisters, nagsuffer siya. Sabi niya, he learned, yet learned the obedience by the things he suffered. Ano yung mga sinuffer ng Panginoon? Kasi, kumbaga, natuto siya sumunod, brothers and sisters. So, magitan ng mga kasi ang kalooban ng Ama, ang nais ng Ama. Ano ba kalooban ng Ama? Ang kalooban ng Ama, o ba ang Panginoon, tubusin tayo, mamatay siya sa krus. Yan ang kalooban. Kaya nga doon, ang battle niya doon sa Garden of Gethsemane, brothers and sisters, di ba? Ano yun? Umiyak siya ng dugo. Kasi nagre-resist yung laman. Sino man gusto mamatay? Ang ganong klaseng kamatayan. Nagre-resist ang laman niya. Kasi nakikita ng Panginoon niya. Siguro napakahirap isang bagay yung nakikita mo yung mangyayari sa'yo, di ba? Makikita mo yung gagawin sa'yo. Nakita ng Panginoon yun eh. Kaya grabe ang iyak niya, grabe yung agony niya. Mas maganda ka siguro kung di mo nakita eh. Pag mangyayari sa'yo, di ba? Pero yung nakikita mo, tapos ganun mangyayari sa'yo, di ba? So grabe ang agony, grabe yung kanyang grabe yung battle niya, brother sister, sa isip, di ba? Kaya nga iyak ang Panginoon, sabi niya, Ama, kung maaari lang Ama, lumagpas sa akin ang sarong ito. See? Bakit? Kasi nakita ng Panginoon gaano kahirap. Nakita ng Panginoon na idadanasan niya sa krus. Nakita ng Panginoon kung paano siya parusahan ng mga tao makasalanan. Nakita ng Panginoon yun. At worst death ang nangyari sa Ama, sa Panginoon ng mga araw na yun. Kaya kung makita natin, brothers and sisters, pero ano sabi niya? But not my will, Father, but let thy will. Ngayon sa ko kayo dinadala, brothers and sisters. Dinadala ko kayo. Kasi meron tayong will eh. May sarili tayong will. Ako may sarili akong will. Meron lang, brothers and sisters, lahat pala ng bagay. Marating ka sa punto na ganito, marami ka na experience, nadaanan sa buhay. At marating sa punto na sa edad kong ito, sa naranasan ko, alam niyo, brothers and sisters, pag nakatingin ako sa labas, nakikita ko ang tao, sabi ko, napakawalang kwenta pala ng tao. Laman. Dahan-dahan nakikita ko, totoo sabi ng Panginoon, flesh profited nothing. Ang laman, wala. Na hindi ko sinasabi sa inyo na, ganito gawin nyo na kasi wala yung laman. Hindi ganun, brothers and sisters.
nare-realize ko, ang ibig ko sabihin, nare-realize ko, sa edad kong ito, sabi ko, nakikita ko ang tao kahit ano marating, ang tao kahit anong estado sa buhay, is still nothing. Bakit? Kasi lahat yan iiwan niya. Lahat ng bagay na tinatangkilik niya, may iwan niya. Yung damit niya, iiwan niya rin eh. So makita niyo ba, ano yung mahalaga sa buhay natin? Ano ba yung napaka-importante? Kaya nga nabasa ko kanina, yung sinabi ni Brother Branham, wala tayong dadalhin. Pero yung character natin, kung ano yung attitude natin, ano yung ating buhay sa mundong ito, ano yung ating nagawa, ano yung ating stand, kumbaga. Sabi nga, di ba? Ano yung stand mo? Kaya, tao ngayon, minsan malulungkot ka. Totoo. Maraming tao. Kasi, sa totoo lang, mas mahirap pasunodin ng tao kaysa sa hayop eh. Ang hayop, pag nasaktan na yan eh, susunod na yan eh. Totalian, susunod eh. Ang tao, hindi. Ang tao, pinakamatigas ang ulo. Kaya, nakakalungkot lang isipin, brothers and sisters. Habang tumatagal ang panahon, sa panahon natin ngayon, ang tao, nawawalang takot at respeto sa salita ng Panginoon. At ang isa pa sa pinakamatindi, sa panahon natin ngayon, na ang tao, nakukontento na sila. Saan? Nagsisimba kami, linggo-linggo. Pero walang pagbabago. Ginagawa pa rin lang mga bagay na alam nila na ano. Bakit? Kasi brothers and sisters, nagiging normal sa tao ngayon. Ang simbahan parang naging laro-laruan na lang. So, hindi ko sasabi sa inyo, brothers and sisters, na gayahin natin sila. Kaya nga, napakabalansi po ng mensahe at napakabalansi na salita ng Panginoon. Yung sinabi ng Panginoon, di ba minatanong sa Panginoon? Kasi may marami nangangaral panahon niya. Sabi ng Panginoon, pakinggan nyo sila. Pero huwag nyo kaya yung ginagawa nila. So, ganun ang bride, brothers and sisters. Once may nagsasalita ng salita ng Panginoon, and then that is God's word. Amen talaga ang bride. Amen talaga. Pero, ang bride nakatingin sa bunga. So, we always do, sabi ng Panginoon, pakinggan nyo sila, pero huwag nyo kaya yung ginagawa nila. So, huwag tayo tumingin, brothers and sisters, sa mga tao sa paligid natin. Kung ano yung, kasi kadalasan talaga sa totoo lang, dahil tayo, lalo na yung mga tatawag natin baby Christian o mga baguhan, yan ang dahilan kaya minsan sila nalulumo, nadadapa at nangihina. Kasi brothers and sisters, kumbaga gatas pa ang kinakain, pero sa ating mga nagmamature na, sa ating mga tututo na, sa ating mga dumating na sa experience, ang dami naranasan, minsan naisip na lang natin, baka may ginagawa ang Panginoon sa kanya. Ganun lang. Minsan naisip natin, sige lang, Father, mag-pray na lang natin siya. Kasi bakit? Baka ang Panginoon, meron siyang binabago sa kanya. Minsan mapagod na rin tayo, di ba? Kasi bakit? Kasi parang paulit-ulit na lang nangyayari sa kapatid nito, ito, ganito. Yung pala, hindi pa siya totally na namumod sa gano'n. Kaya kami siya natutuwa din ako eh. Kasi alam mo, brothers and sisters, maraming bagay na dumating sa buhay ko, sa experience ko, bilang kapatid niyo. Maraming bagay na dumating sa akin. Kasi there's only one motive na sa akin eh. I believe God. I love the message. I love God's word. Pero sabi ko, nakita ko sa sarili ko noong una, dumating din ako sa bagay ngayon. Nag-ipokrito din ako eh. Dumating sa bagay kasi kakala ko ganun. Alam niyo, brothers and sisters? Kasi bakit? Dumaan ako sa experience. Dinaanan ko yan, brothers and sisters. Nung nagbasa ako ng mensahe, nakita ko, sabi ko, totoo ito eh. Hindi ko talaga mabitawan ito, sabi ko. Kasi, bata pa ako, pero nasa puso ko. Hindi ko nga alam bakit ito. Naalala ko, buhay pa yung magulang ko noon. Tatay ko pala. Kasi mother ko, buhay pa naman. So, naalala ko yung tatay ko, buhay pa noon. Minsan, paggabi natutulog kami, nananalangin ako, Lord, Panginoon. Wala naman natuturo sa akin. Panalangin, sabi ko, Panginoon,
Dalangin ko, Ama Lord, buhusan mo ang dugo mong bahay namin para, Panginoon, di makita ng masasama. Sabi ko, hindi. Bilang mga body system mo natuturo sa akin, pero bakit dugo? Ano nasasabi ko? Tapos nagkaedad ako, naging totoy ako. Parang natutuwa ako pa nakarinig ako ng mga Christian song. May masaya sa puso ko. Kasi nagkakaisip ako, siyempre sa mundong ito, alam natin sa dinaaran natin, brothers and sisters, maraming madumi. Sa journey natin sa mundong ito, marami sa atin na dumihan. Marami sa atin na nalulung sa kasalanan. Hanggang sa dumating ang point na ang Panginoon tinawag ka na. Sabi ko, ganun pala, ganyan pala. Hanggang sa nabibigla ka. Pero ngayon, brothers and sisters, dumaan tayo sa experience, yung pala ang Panginoon, tinatama niya tayo. Hanggang sa nagkaedad tayo ganito. Ito, brothers and sisters, andito na tayo ngayon. Kaya nga dumating ako sa punto, hanggang sa nare-realize ko sa sarili ko. Hanggang sa nakikita ko sa sarili ko. Totoo sabi ng prophet, be what you are. Because God know you more. Mas kilala ka ng Panginoon. Mas kilala ka ng Panginoon, brothers and sisters. Hindi mo kailangan mag-ipokrito sa harap ng mga tao, sa harap ng kapatiran mo. Ang kailangan mo lang gawin, brothers and sisters, ipanalangin yan. Kung ano ugali meron ka, huwag mo itago yan. Ba't nahiya ka sa pastor mo? Nahiya ka sa kapatiran mo? Hindi. Mas mahiya ka sa Panginoon dahil nakakita ng mga bagay na pinaggagawa mo. Mas mahiya ka sa Panginoon na nakakita ng mga bagay na ginagawa mo sa lihim. Bakit? Kasi mas kilala ka ng Panginoon eh. Tapos natago mo. Ano yan? Naging hipokrito ka lang, brothers and sisters. Kasi bakit? Nandun ka, pinapakita mo sa tao na ganito ka, Kristiyano ka, pero pati sa katago ka. Ano yung brothers and sisters? Ginagawa mo ang sarili mo. Ikaw pinaka-miserable mo tao. Kaya nga nung nababasa ko ang message, nakita ko yung Brother Barnum, kaya pala, si Brother Barnum hindi siya ganun. Ang attitude ni Brother Barnum hindi siya ganun. Natutuwa ako bakit? Kasi dumating sa point kahit ang prophet tinatry. Sinusubukan. Dumating ang punto kung paano si Brother Barnum binigyan. Bisa nga may dinalaw siya ng tao na bagong convert niya na may dala pa siya sigarilyo eh. Pero hindi mo sasabing gawin yun. Kasi tao na yun, naninigarilyo. Pero yung pala, tao, wala na. Ano yung brothers and sisters? Kasi alam ni Brother Branham kung paano hawakan ang mga tao, ang ganun. Dahil sa kanyang experience, sa biyaya ng Panginoon, tinurukan siya ng Panginoon. Kung paano tinry ang prophet, tatry din tayo ng Panginoon, brothers and sisters. Kung anong maging attitude natin sa kapwa natin. Isang araw, di ba? Habang nakakaral ang prophet. Pero, sa harapan, anong ginagawa nila? Parang kabastos ang ginagawa nila. Nag-aaral sila, naglalampungan. Ang mga prophet nangangaral. Ano sabi ng Holy Ghost sa kanya? Sabihin mo kung anong mangyayari. Pero ano sabi ni Brother Barnum? I forgive you. See, brothers and sisters, anong karakter meron tayo? Anong karakter yung minobol sa atin? Yung malaki tayo sa isang posisyon, sa isang kalagayan. Kasi bakit? Kasi yung bibig natin, brothers and sisters, once nandun tayo sa atong sabi ng Brother Barnum, di ba? Sabi nung bro, power without character is satanic. Kaya napakabuti ng Panginoon. Nung ang tao ay nagkasala, ang tao ay namatay. Napakabuti ng Panginoon. Nagiging iba na yung tingin natin sa kalagayan. Nagagawa din pasalamatan ng Panginoon sa mga bagay na gano'n. Lord, salamat ang tao na mamatay. Bakit? Bakit mo dapat sabi na gano'n? Kasi, brothers and sisters, ang mind of Christ ay napupunta na sa atin. Palagi ba gusto ng Panginoon ang tao mapunta sa impyerno? Hindi niya gusto yun. Pero lahat ng bagay may dahilan. Lahat ng bagay na nangyayari sa mundong ito may dahilan. Ngayon, sabi ko, mabasa ako ng quote, brothers and sisters. Sana maunawaan nyo ibig ko sabihin. Kasi marami nagko-question. Mahal ba talaga ako ng Diyos? Bakit ganito buhay ko? Mahal ba ako ng Diyos? Ba't ako naghihirap?
Mahal ba ako ng Diyos? Bakit? Bakit sila meron ako wala? Bakit sila may ganito ako wala? Ang brother sister, kasi ang tao kasi sa mundong ito, sinusukat nila, lalo na, marami sa panahon natin, marami. At sasabihin ko sa iyo, hindi lang yan, marami pa nangangaral sa pulpit na sinusukat nila ang pagmamahal ng Diyos, ang blessing ng Diyos, na ang Diyos nasa iyo pag may pera ka. Hindi ganun. Marami niya, brother sisters. Kaya kami sa nalulungkot din ako, kahit sa mensahe ito, marami, brother sisters. Nabibigyan lagi ng credit yung mga tao na ito malakas yung tao, mamigay ito, si ganito, laging halos hindi na kailan masaway. Kaya nga sabi nga, meron ako isang nabasa na ang totoo talagang tao na nagmamahal sa iyo, yung nagko-correct sa iyo. Kasi ayaw ka nila mapunta roon. Yan, totoo tao nagmamahal sa iyo. Pero yung piniplease ka lang, kahit mali ginagawa mo, matakot ka, brother sisters. Hindi ka totoong mahal niya. Sabi nga, if you love me, correct me. Di ba? So, brother sisters, mabasa ako ng isang quote bago tayo bago tayo mga ilang minuto magtatapos na rin tayo. Mapasahin ko sa amin ni Brother Branham tungkol dito sa isang quote na ito. Sabi niya, kasi marami, tulad sabi ko kanina, maraming nagsasabi, mahal ba ako ng Diyos? Mahal tayo ng Diyos, brother sisters. Ngayon, brother sisters, bakit ganito nangyayari sa mundo ito? Bakit ganito nangyayari? Iba walang trabaho, iba naghihirap. Alam mo, sabi ni Brother Branham, sabi niya, you see, sabi niya, they could not figure out God's love. They thought that love meant no suffering. They thought that love meant a baby with parental care. Yan ang inisip ko ng tao na pag-ibig ako. Na hindi ako magsasuffer. Hindi ganun. Sabi na isip na, pag-ibig to, kailangan may parang baby na, bine-baby na. Hindi ganun, brothers and sisters. Kaya ka, di ba? Pag mahal mo anak mo, pinapalo mo. Kasi ayaw mo siya mapahamak. Kino-correct mo, di ba? Yun ang totoong pag-ibig. May correction. Kaya pa nakaranas kayo ng correction, mahal tayo ng Panginoon. Kaya nga ang Bible mo magsabi, pag hindi ka kino-correct, baka bastard ka, natakot ka. Gumagawa ka ng kasalanan, tapos walang pumapalo sa'yo. Baka hindi ka anak. Ngayon, kung kino-correct tayo ng Panginoon, brothers and sisters, happy are ye. Sabi sa Bible. Ngayon, brothers and sisters, itutuloy ko yung quote. Sabi niya, but God said that His love was elective love. Elective love, brothers and sisters, the proof of His love is election. That no matter what happened, ito, brothers and sisters, no matter what happened, His love was proven truly by the fact that they were chosen unto salvation, because God had chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Ito matindi, brothers and sisters. Mahal ka ng Diyos. See? Mahal tayo ng Diyos. But sabi niya, He may commit you to death. See? Mahal ka ng Diyos. But He may commit you to death as He did Paul. Kung paano ginawa niya kay Paul. Sabi niya, He may commit you to suffering as He did Job. See, brothers and sisters, mahal ang Panginoon si Job. Mahal ang Panginoon si Job. Pero ba't kinumit niya si Job sa suffering? Diba? That is His prerogative. He is sovereign. But it is all with a purpose. Yan. Yan ang gusto ko, brothers and sisters. Makita nyo. Lahat may purpose. Kung nagsasuffer tayo, God is doing something. Kasi may mga minana tayo mula sa mga magulang natin, brothers and sisters, mga karakter, mga ugali na minana natin sa magulang natin na inaalis ng Panginoon. Yung mga katigasan ng ulo, mga bagay na nakadikit sa laman, sana sabi ni Brother ng mga sticky nature, until, kaya nga sabi ni Brother Paul,
until Christ be formed in you. Yan, Christ-like character, brothers and sisters. Kaya sabi niya, no? But it is all with a purpose. If he did not have a purpose, then he should be the author of frustration and not of peace. His purpose is that after we have suffered a while, we will be made perfect. See, brothers and sisters, nagsuffer tayo a little while. Then ano mangyari? We will be made perfect, be established, and strengthened, and settled. See? Yung suffering, brothers and sisters, suffering, trials of our faith, trials of our life, may purpose lahat eh. Minobod sa atin ang karakter. Sabi ko nga sa inyo, habang tumatagal, tulad sa akin ngayon, sa dami ng dinanas ko, ngayon wala na. May mga bagay na nawala na sa akin, brothers and sisters. Hindi na ako katulad ng dati. Ano nangyayari sa akin? Na-establish ka. Ano ba nangyayari sa iyo? Lumalakas ka. Ano ba yun? Nasisettled ka na. Ano yun? Until Christ be formed in us. No, brothers and sisters, kaya merong suffering. Kasi sabi nga ni Brother Branham, hindi natin madadala ang mga bagay sa mundong ito. Wala tayong nadalhin. Madala natin ang brothers and sisters, character. Kaya nga sabi ni Prophet, anong character nadalhin mo? Christ-like character, brothers and sisters. Sapagkat sa pamagitan yung brothers and sisters, yun lang ang marirecognize ng Panginoon. Yun lang, brothers and sisters. Why? Because the tree of life have a fruit. And what is the fruit of the tree of life? Brothers and sisters, babasahin ko sa mga batid at dito na ako magtatapos, brothers and sisters. Sana sa konting oras na naibahagi ko sa inyo, brothers and sisters, ay magkatulong ito, brothers and sisters, sa ating lahat. Hindi lang para sa inyo, kundi para sa akin din. Katulad sinabi ko sa inyo, brothers and sisters, marami na akong dinaanan din. I learned to experience. I learned, brothers and sisters, nasaktan din ako, bumangon din ako, nalugmok din ako, bumangon ulit ako. Why? Because I believe God. At nakita ko sa buhay ng mundong ito, this life on this earth will end. Anong life to? Life sa laman. Oh, ilang taon na lang nalalabihan sa buhay natin sa mundong ito. Sa edad kong ito, sa alay ko sinasabi sa sarili ko, if I live 60 years old, 70 years old, hindi ko alam. But, isa lang nakikita ko, palapit ako ng palapit doon. Then, after that, mas mabuti pa, brothers and sisters. Yung nalalabing buhay natin sa mundong ito, may paglikod natin sa Kanya. At may tama ang mga bagay na naiiwan natin, mga bagay na mali na gawa natin. May tama. Bakit, brothers and sisters? Kasi, alam natin, naiiwan natin lahat to. Kaya ako natasanay na ako. Lagi ko sinasabi sa mundong ito. Kasi wala tayong magagawa eh. Ang trending ng mundo iba. Paglabas mo na bahay mo, iba nakita mo sa mundo. Kasi yan ang way of man. Kaisipan ng tao. Kanya-kanya sila. Sige na, kanya-kanya sila. Pero we have a goal. We are pilgrim. Sabi, meron tayo tinitignan. At yun ang ating patutuuan, brothers and sisters. Ngayon sabi ko sa iyo, mabasa ko. Sabi ni Brother Branham doon, sa 1 Peter pala, sabi doon, the trial of your faith being much more precious than gold that perish. The gold of God, sabi Brother Branham, is a Christ-like character. The gold of God is a Christ-like character produced in a fiery furnace of affliction. That is right kind of gold. So, happy are ye, brothers and sisters. Masaya tayo. Panatatry tayo. Kasi, itong Laodicean, panahon natin, Laodicean church age. Kasi ang evidence nila ng mga natural, mga Christian, mga churches na iba, pag pinagpapala ka daw, marami kang pera, marami kang blessing. Sabi nila, blessing daw. God news na sa iyo. No, brothers and sisters, hindi sukatan yan. Iyan ay ano lang ng Panginoon. Kung baga hindi yan sukatan na ikaw, ang Panginoon nasa iyo, kung marami kang pera, hindi ganun, brothers and sisters. Masapapalad tayo, panatataya ang ating pananampalataya. Kasi bakit?
Sa pamagitan natin, sisters, ito lumalabas ang totoong attitude natin. Like ko nga sinasabi, at dito na ako natapos, brothers and sisters, I hope sa biyaya ng Panginoon maging bahagi ito, mga kapatid, ng paglago natin, ng paglakad natin sa mundong ito. Malaki sa isip natin na ang Panginoon may minumol sa atin. At pagdating doon, masasabi natin, kaya pala, Lord, pinadala mo si ganito. At ang sakit ng ulo ko sa Kanya noon, yun pala, tinuturuan mo ako maging pasensyoso. Kaya pala, Lord, may mga narinig kong mga ganito. Yung pala, Lord, kaya pala, tinuturuan mo akong maghawakan ng bibig ko para hindi ako magsalita ng kung ano-ano. Kasi, bakit, brother? Kasi tinuturuan tayo ng Panginoon. Isipin mo na lang, kung isang taong walang karakter at may kapangyarihan, kahit anong sabihin niya mangyayari, baka maging disaster, di ba? Disaster. Kasi lahat na sinasabi niya mangyayari. Kaya ito sabi ng prophet, power without character is satanic. And it is already proven. That's why God molding His character. Minumol ng character sa atin. Minumol ng character natin. Yun ang dahilan. Maging Christ-like character tayo. Kaya pala, sinaway ng Panginoon ng mga disciples. Nung sinabi nila, Panginoon, di kami tinanggap doon. Paulanin mo ng apoy. Sinaway ng Panginoon sila. Hindi nyo alam sino yung sinasabi. Di ba, brothers and sisters? Kaya pala, di ba, nung si Prophet Elisha, nang tinukso ng mga bata, kalbo. Sabi ng prophet, lumabas sa mga kainin kayo. So, nangyayari. Kaya ang Panginoon, minumol ng karakter natin. Until na dumating ang punto, maging katulad natin ang ating Panginoon. Christ-like character, brothers and sisters. Na dumating ang punto, ni mismo ang prophet, ni mismo si Brother Branham ay sinubok nang dumating na siya nakangara sa pulpit at may dalawang nagdalampungan sa harapan niya. Anong sabi ni Brother Branham? I forgive you. What a character, brothers and sisters. Ano yun? Christ-like character. That is the Christ in Him and Christ in us, brothers and sisters. So, brothers and sisters, iiwanan ko kayo ng isang quote at babasahin ko. Ito ang aking conclusion sa gabing ito. Tree of Life. At yung Tree of Knowledge of Good and Evil, nasabi ko nga sa inyo, brothers and sisters, kanina, they know God, they know the evil, because there's only one good, and that is God. So this Tree of Knowledge of Good and Evil is another tree. So hindi ibig sabihin na pagkat nangangaral sila ay Tree of Life na. They know the good and evil. Kaya nga, napakasimple ng Tree of Life. And ang Tree of Life, sabi sa Galatians 5:22, merong fruit of Spirit. Ano yung fruit of Spirit? That is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. So, hindi yung manufacture, brothers and sisters. Kusang lalabas yan. At tulungan tayo sa biyaya ng Panginoon. We must go on. Just eat the Tree of Life. Kain ng kain lang. Salita ng Panginoon, brothers and sisters. At lagi tayo manalangin sa biyaya ng Panginoon na tayo ay Lord, mamold na mamold hanggang sa maging Christ-like character tayo, brothers and sisters. Maraming salamat sa Panginoon sa oras na ito. At maraming salamat din sa biyaya ng Panginoon na naging bahagi ako, brothers and sisters, sa gabing ito, sa pag-share natin ito. Samahan niyo ako manalangin, brothers and sisters, at dito ko na tayo pagtatapos. Father God, maraming salamat, Panginoon, Lord God, sa salita mo, Panginoon, Lord, na patunay, Panginoon, Lord God, na ikaw, Panginoon, ang ibabaw sa amin. Lord, mold us, Father God, according to thy will. Maaari minsan din namin namamalayan, o minsan, brothers and sisters, ay hindi namin maunawa ang nangyari sa buhay namin. But all is we have a purpose, Panginoon. Katulad sinabi ng propeta, Panginoon, na may purpose ang mga bagay na nangyari sa buhay namin sapagkat meron kang ginagawa para sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Maraming salamat sapagkat ang Iba ng Espiritu ang patuloy na nag-i-establish, nag-i-strengthen at nagpapalakas sa amin, Panginoon.
We thank you, Father God, Lord. Pagpalain mga kapatid ko, Lord God, na nakinig, Lord God. At ikaw, Panginoon, Lord God, ang mag-provide ng mga kailangan ng bawat isa. Sa panahon kinabilangan namin, pag-ingatan mo kami, Panginoon. We thank you, Father God. In Jesus Christ's wonderful name. Amen. Maraming salamat, brothers and sisters. God bless you all.